Hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So ito po yung collective reading, no? Kung napunta po kayo sa video na to, baka may mensahe sa'yo. So titignan natin ang feelings ng persons mo at kung sino ang nag-iisip sa'yo. So tignan natin ang kanyang intentions, no? Tignan muna natin kung sino ang nag-iisip sa'yo. Who's this persons? Sino ang nag-iisip? Ating collective. Ayan. Medyo takot siyang naiwan mo. Ng persons mo, takot siyang maiwan mo. Oh, engagement ring. Parang this person's wanted to have a higher commitment sa'yo, no? Gusto niya ng partnership o union, no? Parang gusto niyang mag-propose dito. Ang persons na to, at saka may takot siya. May takot siya na may fear of abandonment siya. Actually, maybe he or she been chasing to you. Chine-chase ka niya. Or sabihin natin, ini-spy ka through social media also. Ayan. Have faith. Oh my God. Napakaganda naman nito. Love is coming to you. So, this person's wanted to surprise you on invites, no? Parang gusto kanyang imbitahan. Wait lang po ha. Kanyang imbitahan actually. Wow, unconditional love. Kinikilabutan naman ako. Ang ganda. Wala tayong giving and receiving. May kakayahan ang taong ito na bigyan ka ng talagang pagmamahal, no? Talagang deeply in love siya sa'yo, in lababo ang persons na 'to. Wow naman, tell us more. Naku, sana all. Grounding, I think, ang taong ito may kakayahan na maging stable kayong dalawa. Kaya niyang magtiis o magantay, no? Kung hindi mo pa siya nakikilala, masusurpresa ka na baka imbitahin ka nito, ang taong ito. He's chasing, siguro naghahanap din 'to ng pangmatagalan na rin o talagang hinahanap niya ang the one, 'no? Baka ikaw ito yung persons na nag-iisip sa'yo, so baka ikaw sa kanya, sa'yo nakikita niya ang stability o ang sabihin natin nakikita niya sa'yo na may kakayahan ka na mahalin, bigyan mo rin siya ng pagmamahal. Parang ayoko ng bumunot kasi ang gaganda, eh. Ano, bubunot pa ba tayo? Isa pa ba? Tingnan natin, 'no? Sino pong persons na 'to? Love, oh my goodness. Oh my God. Love, love, love. Wala, ang ganda nito. Unconditional love. My God. This person's really in love sa'yo. Yan ang taong nag-iisip sa'yo. So, we'll stop on that. So, titignan natin pa kung ano pa. Bakit may fear of ano siya, may parang fear of abandonment siya, siguro maybe sa kanyang previous, no? Maari rin yung sa kanyang nakaraan. Tignan ko nga bakit may fear of abandonment siya. Bakit may fear of abandonment ang persons na to? Nahuhulog tayo, pasensya. Pasensya na sa table. Ayan. Ang ganda-ganda nito, may engagement ring. Meron ka pang have faith dito, oh. Pero ano tong fear of abandonment? May ano siya, parang ano, may nag-iwan sa taong ito na parang ayaw niya nang maulit-uli. Tell us more. Oo. Feeling ng persons na to parang you are worth investing daw. Or sabihin din natin kasi tinanong ko pala bakit may fear of abandonment ang persons na nag-iisip sa'yo. Siguro nag-invest siya sa isang tao na hindi worth, no? Kasi Seven of Pentacles, this is about investment. Nag-antay siya ng matagal. So, klinaro ko lang ito na bakit takot siya na iwanan siya. No? So, itong Seven of Pentacles, nakit siguro nag-ano siya, no? Ah, pinaasa siya siguro ng persons na to. Pinaasa siya ng iba.
Tell us more. O kaya matagal din siyang nanahimik sa Hermit. It could be also dealing with Virgo. I could see Virgo, Taurus, Capricorn, Virgo, no? Pero this is for any signs, no? This is a collective reading. O talagang nag-end ang relationship. Iwan siya. Kumbaga baka bigla na lang sigurong nanahimik, nag-no contact siya. So natakot siya pero ang laki ng ininvest niya rito. Akala niya is maganda ang kahahantungan. Ayan, maliwanag po, no? So talagang nag-end na rock to bottom siya, no? Nahirapan siya talaga. So he keeps silence right now. Ayan, maliwanag dito. Marami siyang ininvest na panahon, oras. O hindi kaya ikaw yung tinutukoy nito? Hindi, kasi ang tanong natin is fear of abandonment. So, ito, makikita natin talagang istorya niya, no? Nag-invest siya sa tao, invest ng energy, pagmamahal, pera, emosyon, no? Tapos baka sinilent siya, no? O baka hindi na nagparamdam sa kanya at talagang nag-end, no? Talagang nag-end sila. Ibig sabihin, nag-separate, no? So ngayon, ang taong persons na to is kaya gusto niya ng ano, gusto niya na parang nakikita niya na sa'yo niya siguro makikita yung ano na yan, no? Yung katangian na yan na ibabalik din sa kanya ang investment, no? So tingnan natin ang feelings niya sa'yo. Ang feelings ng persons na to, oops, okay, meron na. Wow! Page of Cups, no? So kung nag-away kayo, kung may disagreement kayo nito, no, you might parang gusto niyang mag-sorry din. Or sabihin natin, sa una, kumbaga ipapakita niya lang muna ng konti sa iyo yung ano, no, kung baguhan kayo dito o kung hindi mo pa nakikilala. Merong Page of Cups dito sa feelings niya sa iyo. Parang you will receive some sorry or some apologize dito, no? Titignan pa natin. At kasi ang Page of Cups, kumbaga konting pagmamahal pa lang, no? Siguro gusto niyang mag-grow dahan-dahan, slow but surely, no? But this is reliable na person. Sabihin natin, mapagmahal ang taong ito. Kasi parang feeling niya, or sabihin natin, feeling niya na you're still on healing. Medyo talagang napagod, feeling niya din siguro sa'yo o kung ikaw parang nakikita ko na alam niya na parang ikaw, maybe ikaw din galing ka pa sa broken heart, kaya ayaw ka niya munang dire-diretsuhin pa. Parang feeling niya na you're still on healing, no? Yan ang persons na nag-iisip sa'yo. So it's either na alam niya ang sitwasyon mo, no? Kasi parang he's resting and getting some ano dito eh, para magpagaling sa heartbreak kasi Three of Swords tapos kasi ang Three of Swords, no, and then Four of Swords to. So ibig sabihin, may heartbreak na nangyari. So parang feeling niya, alam niya na masakit din siguro ang loob mo. Tell us more. Pero iniispayan ka niya. No? This person's matanglawin siya. You got the two of page dito. So magsisimula pa lang. This could be just the beginning or baguhan pa lang kayo. Or this could be also rebirth ng relationship. No? Parang uh, could be also this person kasi ang energy pwedeng mag-shift, no? So ang this persons then is getting some healing sa kanyang previous na relationship. Could be also na ikaw din, no, na nanonood ngayon na pinapahinga mo muna ang puso mo, no? Pero I think napansin mo na rin siguro ang persons na to na iniispayan ka, laging nagla-like sa yung social media. This is a new love, I think, no? Some of you naman is rebirth ng inyong relationship or para sabihin natin, no? Kumbaga nagkaroon kayo ng silence and then kokontakin ka, parang ganon. Tell us more. So ano naman ang intentions ng taong ito? Ano ang intentions ng persons na to? Ayan, mag-invest uli. Ang intentions niya is worth investing ka, no? Handa siyang mag-antay.
dahil alam niya may positive outcome. So, titingnan natin kung ano pang intentions. His intentions sa'yo na mag-invest ng effort din na dahan-dahan, no? Dahan-dahan, pero gusto niya is yung pangmatagalan, no? Na matagalan na investment to. Kasi ito yun, ayun, no? Kita mo, pinuprune niya, pero andi dito yung makikita mo yung pag-aalaga niya, no? Sa halaman niya. So, parang ganyan. Inunurture ka rin niya, magpapakita siya sa'yo ng hard work, no? Yan ang intentions din niya. Tell us more. Bakit may Four of Cups? So, titingnan natin bakit may Four of Cups dyan, no? Kasi parang, ah, pwede rin sabihin natin na mukhang dinadahan-dahanan ka niya kasi parang nakikita niya na hindi ka interesado yata sa kanya, ang persons na nag-iisip sa'yo, or parang inooperan ka niya pero parang hindi mo siya pinapansin, ini-snub mo, parang nakita niya nakaharap ka lang diyan. Inooperan ka niya ng love pero hindi mo siya parang tinitingnan, kaya rin siguro talagang nag-exert din siya ng effort para mapansin mo siya, no? Tell us more. But this person's parang kaya kang ano ipakilala sa ano sa kanyang community na very proud siya sa nakikita sa iyo, no? Parang this person's ang intentions niya is very proud is to win you, no? Na naging mag-victory siya sa iyo kahit napapansin niya na hindi mo siya pansin pero eager siya because of this hard work, because of this energy na worth waiting ka, parang ganon. Basta ma-win ka niya, he will get you dito, no? Tignan natin ang kanyang behavior sa'yo or action, no? Action na ipapakita ng persons na to, spirit guide. Action. Rock to bottom. Bakit yan ang actions? Parang parang ipapakita niya sa'yo na parang kukonsensyahan ka nito once na nagkamit kayo. Papakita niya ang hirap niya sa'yo kung paano kaya chine-chase. Ikukwento niya sa'yo pag once na kayo ay nag-communicate na. Medyo ano, no? Parang close siya, sasarado niya. Ay, ipapakita niya na ikaw lang, ilalak niya ang puso niya sa'yo. Parang ganon ang actions na gagawin niya. Wow. Talagang mamasterin ka niya. Wow, mag-work hard talaga ito. Talagang he is really ano, talagang gusto kanyang i-win back sa mga sabihin natin no contact, i-win back sa mga naka-silent na magwo-work hard siya ipapakita sa iyo. Some of you din sa mga single na ganito ang magiging ang ipapakita sa iyo ng persons mo, no? O sabihin mo ka-start lang ninyo. May nakikita tayong heartbreak dito. Ayan yung blockage, no? Sabihin natin, naging blockage din siguro yung some of you medyo fresh pa rin. It's either siya o ikaw ang nakakaramdam na medyo fresh pa yung pinag-awayan nyo o fresh pa yung sa ex mo, no? Na kung bakit hindi mo siya mapansin dito sa Four of Cups. Oo, ito ang blockage yung dalawa ng persons mo. Kung bakit hindi mo rin siya mapansin, it could be either na nakapokus ka sa nawala o siyang nakapokus din sa nawala, still fresh pa, talagang broken hearted pa siya. So, kaya hindi kanya pinapapansin. Ito na, Four of Cups and Five of Cups. Kaya hindi kanya napapansin kasi nakapokus pa siya sa nakaraan o sa nawala. No? O maaring ikaw ang nakapokus sa ano, no? Maaring ikaw ang nakapokus sa nawala, sa ex pa rin, fresh pa sa'yo siguro. No? Medyo fresh pa rin siguro yung pinag-awayan ninyo. Pero these persons, ang nag-iisip sa'yo, it could be kakahiwalay nyo lang, no? Masakit pa sa kanya. Kahit tignan mo rin maraming nag-offer ng love sa kanya, pero hindi niya pinapansin. Nakapokus siya sa'yo kung ikaw yung taong nawala sa kanya.
kung ikaw yung naka-separate niya. This is ayan, okay, Four of Cups, 'no? So, this is obvious na masakit pa rin sa kanya ang separations, ang pagbe-break up ninyo, 'no? So, that is the blockage din na kung bakit hindi kayo magkaroon ng healing, kung bakit eto kaya kung bakit pala nag-ano pa, nagpapagaling pa. O it's either na nakikita din niya na nagpapagaling ka pa. Siya rin, parang parehas kayo ng nararamdaman. Ngayon parang may realizations dito. So tingnan nga natin ang blockage nyo yung still na nakapokus pa rin sa heartbreak, sa separations energy. Siguro this is just a fresh na paghihiwalay, no? Or sa mga no contact. Pero tingnan natin ang outcome ninyong dalawa. Let's see ang outcome ninyong dalawa. Ang outcome ninyo. Maganda. The wheel is turning sa inyo. So, sabihin din natin, this is a divine connections din kayo. O divine soul connections din. So, kumbaga iikot din ito eh. Hindi lang puro sa sadness, sa pagpapagali. Kasi parang parehas kayo na nasasaktan dito. Parang I could feel na darating din ang inyong healing, no? Kasi the wheel of fortune is here, patuloy sabihin natin patuloy ang inyong chapter, hindi pa nagtatapos. Ibig sabihin nasa healing ka at siya naman nasa realizations na, no? Parang gano'n. Oh, tingnan mo naman the two of cups. So this is a soul connections, no? Divine connections kayong dalawa. So, yung heartache na yan, parang nakikita natin na kailangan yung maramdaman siguro ang sakit na to para mapabuti para pagbalik ninyong dalawa, no? Maganda na, maayos na. And this person's actually nag-enjoy siya pag kayong dalawa, no? Pag nagde-date kayo. Nagpaplano na siya. This person is planning. Tell us more. So, this person is parang give and take energy. Parang he wanted to give a fair relationship with you, no? Pero kita mo naman, no? Basta you just have faith dito sa sinasabi, no? Kung nag-aantay kayo sa persons na to o kaka-separate nyo lang, actually pwedeng sabihin ko na ikaw nagpapagaling ka na. Pero talagang nasaktan at para I could feel na mahal nyo yung dalawa at meron kayong stability na nangyari. Kaya lang, no, siguro, parehas kayong admitted dito, parang parehas kayong may pagkakamali na I could feel. Kasi ikaw nagpapagaling na, tapos siya masakit pa rin ang loob niya, no? So kaya ang naging blockage nyo is Four of Cups, yung maski pag pwedeng ikaw ang nasasaktan din, ikaw pang masakit pa sa'yo, kung bakit hindi mo pinapansin ang offer niya. Kaya masakit sa loob niya na hindi mo rin pinapansin siya. This is going on, mga pride ninyo. Pero ang totoo, mahal nyo ang isa't isa, oh. So the two of wands dito, it could be a long distance relationship. This could be also na iba ang lahi ng persons ninyo, no? Pero nakikita natin, the wheel of fortune, this is positive outcome. So hindi kayo mag-i-stick sa ganyan na nagkakapaan kayong dalawa. Ayan yung nagpapataasan kayo ng pride na mas pinahihirapan. Ayun, parehas yung pinahihirapan ang sarili nyo dito, no? Sabihin natin, dahil siguro din, no, mahal nyo ang isa't isa dito eh. It could be also na dumating kayo sa higher commitment din siguro na may pag-aaway, na heartbroken din siguro may third party involved, no? Na kung bakit at the time na nag-a-ask siya sa'yo, siguro nag-a-ask siya ng sorry sa'yo, nire-reject mo siguro,
no? And then siya naka-focus na parang feeling din niya na hindi ka na niya makuha o hindi ka na niya maibabalik. So ito pero na alam mo ngayon, so the wheel is turning. Natatakot ang persons na 'to na totally na mawala siya sa orbit mo, no? So he will he will turn the wheel dito, no? At at parang gusto niya magbalikan uli kayo. No, he's making a plan maybe to travel or mag-ano o puntahan ka, no? He will give fare sa parang ngayon parang gusto niya nang ipakita na ang give and take energy sa yung dalawa. Siguro baka dati ikaw lang ang give ng pagmamahal, baka binibreadcrumb ka nito dati, no? Ngayon nagkaroon siya ng realizations, no? Na tapos sinusuyo ka niya, parang iniispayan ka rito, parang hindi ko alam, parang hinahanap ka din niya dito eh, no? Parang hinahanap ka niya sa page of swords. So kaya lang parang hindi ka niya ma-reach siguro dahil kaya may Four of Cups. It's either na hindi mo naman siya iniisnab o ina-abandon. It's just that siguro hindi pa siya, it's either na hindi ka pa niya nare-reach kung nasaan ka, kung paano ka niya kukontakin. So parang ito ring ano na to, parang no contact energy ang message na to, no? Sa inyo. So tell us more. It could be dealing with Aries. So ang nakikita kong sign dito, no? Taurus, Capricorn, Virgo. Aba, wala akong nakikitang spark. Wala akong nakikitang wands dito, ha? Yes. So talagang this is meant for specific persons din ang reading na to. Pero may nakita tayong Aries energy, no? Pero yung meron tayong nakitang major arcana, 1, 2. Dalawang major arcana. So, the Wheel of Fortune at saka the Emperor. So, you might be dealing with Aries also or any fire signs, na any Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. May plano siya eh. Baka may plano siyang puntahan ka to build some stability sa'yo, kagaya ng sinasabi rito. Oh. Ayan, stability and security. May plano ang persons na to na mag-build kayo ng empire na makipagbalikan sa'yo, no? Natatakot din siya na totally na mawala siya, na na sabihin natin na totaling parang maglaho na lang at masayang ang inyong pinundar na stability, na pundasyon, no? So parang he will back to you. The will is keep on pipilitin ka niyang makontak o ma-search, o kung ikaw talaga iniiwasan mo na to o blinak mo, siguro it's about time ni unblock mo na. Medyo nahihirapan ang loob niya because nga sa Five of Cups, kumbaga parang ito rin yung pagsisisi and guilt, no? Still thinking sa nawala. So hindi niya nakikita na meron pa palang nagpagmamahal ka sa kanya. So parang totally tingin niya is talagang wala na kayo. Kinat mo na ang ties din, no? So once na magkaroon kayo ng connections nito, nakikita natin ilalak ka niya sa puso, ilalak ka niya, kumbaga hindi ka na niya uling hayaan na umalis pa uli, na magkahiwalay kayo. Wow naman. Kasi may nakikita na tayo dito, mauuwi na sa kasalan ang next movement. When the wheel turns, para makikita natin, this is a positive outcome, no, happiness, no, and luck. This is also luck, no, ang Wheel of Fortune. So, the Wheel of Fortune, so hindi pa kayo tapos nito. Ibig sabihin, ina-align lang kayong dalawa, no? So, and he's deciding to build some stability sa'yo, na magbuo kayo ng empire, ng family, very strong family, na siya ang maniniubra, no? Pero nasa give and take energy, in a process of give and take energy, no? Ayan, the Star. He wants some healing, no? Gusto niyang ma-heal ang relationship na to. You might gonna receive immediate, immediate madali ang sabihin natin communications sa'yo, it's coming already. The Knight of Swords, nagmamadali, medyo magugulat ka, nandiyan na lang yan sa pintuan mo, nandiyan na yan magpipimpong na lang sa pintuan mo because he want this relationship to heal, no? He's hoping,
na maging maayos ang inyong relationship. So, ang The Knight of Swords dito, this is immediate communication, no? Nagra-rush na siya. Siguro, ngayon, at the moment, yung energy, siguro, nakagawa siya ng way kung paano ka kontakin. For some of you naman is maybe you are communicating each other na. So, kung napakinggan mo yung sinabi ko kanina na talagang may hard work na siyang gagawin. Kung dati is ikaw ang kumikilos, ngayon parang ipapakita niya rin yung side niya na kaya niyang buuin ang relationship na to to build a strong foundation sa'yo. No? Ganda naman. Hard work. Kung dati, no? Kung dati ikaw lang ng ikaw nang bibigay ng pagmamahal, ngayon he will try to be more na maging fair kayo, no? So once na nagkaroon kayo ng isang komunikasyon, tuloy-tuloy na, dire-diretso na, no? Kumbaga, nakikita mo dito yung Two of Cups. This is really parang sabihin na you might be dealing right now sa ang person sa to might be ang soulmate mo. No, ayan, he's chasing you eh. Ayan, pero he's rushing towards you. So baka nakaisip na rin siya kung saan ka kukontakin, kung anong gagawin. Baka po, ayan, no, nagpaplano siya dito sa Two of Wands. No, planong-plano siya rito sa Two of Wands na pupuntahan ka. No, kung nasa ibang bansa ka pa, pupuntahan ka niya. At nakita natin at ready siya na, kumbaga nakapagplano na siya eh. No? At parang buo na sa ang intentions niya is magwo-work hard siya sa'yo just to win you, na ipanalo ka, na i-victory ka. This is card of victory and Six of Wands. Yan ang pinaka-intentions niya sa kahit maghirap siya, kahit masakit pa kahit alam niya na may kasalanan pa siya, he will apologize to you. Yan ang nakikita kong unang niyang gagawin para mahil ka. He's been really focused on you, spying on you, no? Kahit kahit matatagalan pa ang pag-oo mo sa kanya, magtitiis siya. Ayan ang sabi. Magtitiis siya. Dahil alam niya na ikaw ang parang tingin niya ikaw ang pader niya, ikaw ang kalakasan niya, no? This is the emperor. That is the person who's thinking of you. Dedicated, focus, at gusto niya ng stability sa'yo. Tatakot siya na mawala, na totally na masayang ang inyong nakaraan din. Or some of you din na nakikita natin, no? You will heal this relationship. Actually, maski wala kang gawin, papakinggan mo lang siya, no? Magiging maayos ang inyong relationship kasi ipapakita niya ang balance ninyo, magiging give and take energy kayo. Magwo-work hard din siya, hindi lang ikaw, no? O hindi lang siya. So napakaganda ng reading mo. So tingnan pa natin. What we have pa po sa ating collective. So give a relationship a chance daw. Yan tingnan mo talagang ano. So kung bumalik man siya sa'yo, work on the partnership daw. But always remember, it might not resonate. Just get what's resonate to you then, no? So remember, you have your own free will dito at may chemistry kayo ng persons na yan, no? Swak na swak kayong dalawa. At saka talagang, no, because this is a soul connections. Nakita natin, ina-align na kayo, pinagdidikit na kayo. No? Look at this Wheel of Fortune at saka ang Two of Cups. Kumbaga, it's about time na ma-align kayo para ang next na pagbalik niya, ang rebirth ng inyong relationship is napakaganda. It will build some stability at mas-secured ang inyong relationship. No? 4, 5. Ayan, forgive mo na raw. Forgive and learn to that. This could be the one. Siya na ang magiging last mo. Itong person sa to ang iyong magiging final. Kung sa tingin mong hindi pa siya dumarating, this could be also a new love. This could be also up to everybody ng sitwasyon actually. O ito sa mga single, baka ito yung persons na darating sa inyo na may capability na mag-build ng strong foundation o siya na rin siguro ang kung hindi mo pa siya nakikilala, no? Ganito ang magiging sitwasyon. Sabihin natin ang persons na darating sa iyo may kakayahan na mag-commit siya sa iyo, no? So give mo ng work on the relationship dahil napakaganda ng chemistry niyong dalawa. And kung makikita mo, it's about time to forgive and learn from the past.
At sinasabi rin dito, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So now siya na nga ang yung last. You've already met the romantic partner you seek, but you need to work on the relationship. Dahil napakalakas ng inyong chemistry. Wow naman, I love this. Let's see what ano pang may pakita sa atin ng spirit guide. Tell us more. Insane chemistry talaga. So these persons might come to you. Pero ikaw parang you still need time to time to heal, or sabihin din natin may clock dito, parang need time and takes time in time cycle, time to heal and progress. So parang ang clock na to parang need siguro nasa healing, pwede rin na ito na yung cycle na mag-heal na. Ito na rin sigurong oras na sinasabi dito na i-heal na ang inyong pag-aaway, ang inyong relationship, i-heal na ang hindi pagkakaunawaan. Kagaya ng sinabi dito, forgiving and learning, no? And the both of you again, you got this insane chemistry. Pag mahal nyo ang isa't isa, you love each other equally, you enjoy each other company. O sa mga single, ang persons na to mag-enjoy kayong dalawa dahil yung chemistry ninyo, swak na swak, at makikita mo na parehas nyong gusto ang isa't isa rito, no? Yan ang persons na paparating sa iyo. And kung meron ka pang sa mga single na meron pang masakit ang loob sa nakaraan, leave that past. It's about time to heal, no? It's about time to work on your love life sa mga single or sa mga divorce. Yan ang sabi dito, no? O kung ang divorce naman kung mga nag-separate, ang persons na to magre-reconnect sa iyo, no? Yan ang mensahe sa'yo. So, pengen naman po ng like and hype dyan, and pakishare na rin po ang ating video. At sana napanood nyo na po ang ating mga na-upload ng March. Kompleto na po yan. At pwede po kayong mag-request, and you could comment po, no? Malaking tulong po yan sa Happy Angel Reading, at patuloy nyo pong suportahan ng Happy Angel Reading. Thank you so much po, and God bless you. And also nga pala, we do accept pre-recorded reading, no? Kung meron po kayong gustong ipabasa ang inyong love life, no? Just message me po, add nyo po ako sa Happy Angel Reading. Ayan. Medyo hindi po tayo kumukuha ngayon ng one-on-one kasi by schedule yan. Saka medyo puno po tayo, no? So, ma-offer natin ang free recorded reading, no? Ayan. Thank you so much, and God bless you po.